Mga bida, pasensya na kung hindi tayo makapag-upload ng tuloy-tuloy sa kadahilan ng busy ngayon week ang bidang hangal na ito. Ngunit sa darating na Lunes ay tuloy-tuloy na ulit tayo, at maraming salamat nga pala sa nagbigay ng super thanks na si Ralph Jr. Celango. Sa mga nagdaang kabanata nang matapos niyang sabihin kay Black ang kanyang plano ay sinabi niya sa lahat na bilisan ang pagkain, lahat pagkatapos kumain, humanap ng tirahan para sa lahat. Sword Ghost at Beastmaster, kayong dalawa ay sumama sa akin sa labas ng lungsod. Agad naman na sinang-ayunan ito ng dalawa nang marinig nila ang sinabi ni Xiao Chen. Makalipas ang ilang oras sa lungsod ng Kangyuan South Gate, dito nga ay nakahanda na ang pulang gwardya upang magsagawa ng kanilang misyon sa kadahilan ng may natuklasan silang alon ng Fierce, at syempre nandito rin ang ating bida kasama na si Beastmaster at Sword Ghost. Sinabi din ni Black kay Xiao Chen na pakiramdam ko ay lumalakas ang aura ng mga nilalang sa labas ng teritoryo, at tila tumataas ito sa isang nakababahalang gate. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na hindi ko alam kung ano ito. Isa lang ang ibig sabihin ni Xiao Chen kundi ito ay nakababahala na kung magkataon. Habang nag-uusap sina Xiao Chen ay makikitang nakahanda na din ang mga pulang gwardya at gumagawa sila ng kanilang plano. Makalipas din ang ilang sandali ay makikitang bilugan ang buwan. At sa pagkakataong din ito ay nakita na ng pulang gwardya ang mga nilalang sa puno ng kahoy. Makikita sa mga nilalang ang nag-umapa na aura nito na napansin din kanina ni Black. Sinuri nila ng mabuti na kung ito na ba ang ikinababahala nilang lahat. Maya-maya pa ay nagsalita na ang leader na nasabi pa nga niya na parang ito na ang mga halimaw kaya mag-iingat po kayong lahat. Ngunit walang ano-ano na sumugod na sila. Nasabi pa nga niya na tignan ako kung paano ko papatayin ang mga hayop na ito. Agad siyang naglangsad ng kanyang atake gamit ang kanyang espada na nababalutan ng aura. Na kung tawagin pa nga niya sa kanyang gagawing teknik ay Tier 4 Martial Arts Skills, Pig Burst. At nang matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan at dahil dito ay nagsitalsikan ang mga nilalang sa kanyang ginawang atake. Nagyabang pa nga siya dito na hindi ito nakakatakot at madali lang itong mapapatay. Subalit sumigaw ang leader ng pulang gwardya na huwag magpabaya dahil mas lalong dumami ito. Nang makita ito nila Wu ay pinagpawisan siya at hindi makapaniwala sa biglang dami ng mga nilalang. Sa harap nga nila ay lumutang ang alon ng mga nilalang at mas tumindi ang aura nito kaya naman sa ganitong sitwasyon ay talagang hindi na ito maganda. Nasabi na lang nila Wu na kung ano ang nangyayari. Agad naman na pinaghanda ng leader ang kanyang mga tauhan dahil hindi na ito bababa sa bilang ng milyon. Agad na naghanda ang mga pulang gwardya upang gumawa ng kanilang atake. Habang sina Xiao Chen naman ay pinapanood sila nasabi pa nga niya na marami. Ang antas ng cultivation na ito ay hindi lampas sa rurok ng pagkakatugma, ngunit sa ganoong nakakatakot na bilang, kahit na ang dakilang emperor ay kukuha ng maraming pagsisikap. Napansin naman ni Black ang kakaibang kilos ng nilalang nasabi pa nga niya na higit pa riyan. Sa likod, ang grupong ito ng mga bug ay naghihiwalay pa rin. Lalong nadidagdagan ang bilang ng mga nilalang dahil sa may abilidad itong mapadami ang bilang nila. Ilang sandali pa ay malapit na ang mga nilalang sa kanila at dahil dito ay nababahala na ang mga pulang gwardya. Subalit dahil kailangan nila itong matalo ay walang ano-ano na umatake na ang mga ito. Naghanda naman ang ibang pulang gwardya ng kanilang teknik. At nang matapos ang kanilang paghahanda ay agad nila itong pinakawalan at dahil dito ay hindi makalapit ang mga nilalang sa kanila at nagagawa nilang mapatay ito isa-isa. Subalit nagiging walang silbi ang kanilang ginagawa dahil patuloy lamang sa pagdami ang mga nilalang. Sa puntong ang ito ay mas lalong nabahala na ang mga pulang gwardya dahil hindi na ito basta-bastang bilang. Makikita nga din natin kay Lao Wu na hirap na ito dahil kahit anong gawin niya ay patuloy lamang ito sa pagdami at walang katapusang atake ng mga nilalang. Sa kasamaang palad nga ay may isang nakatalon sa kanyang binti. Kaya naman sinabihan niya ang lahat na mag-ingat ang lahat dahil ang nilalang na ito ay hindi basta-basta ang kagat dahil sumasakit ito ng gusto habang tumatagal. Sinabi din ng pulang gwardya sa kanyang mga kasamahan na gamitin ang pinakamalakas na galaw upang wasakin ito ng isang atake, kung hindi ay magpaparami lamang ito ng walang katiyakan. Sa sandali ito ay ginamit na ng mga pulang gwardya ang kanilang buong lakas upang mamatay agad ito bago pa magparami. Ang ibang grupo ay ganun din ang ginawa at makikitang hindi na sila nagpipigil dito ng kanilang lakas.
Dahil dito ay nagtagumpay sila na mapuksa ang iba kaya naman unti-unti na itong bumababa ang bilang. Makalipas din ang ilang oras sa matinding laban. Nagawa nilang mapuksa ang alon ng mga nilalang subalit hindi basta-basta ang kanilang ginawa dahil halos maubusan sila ng lakas. Makikita sa mga pulang gwardya na talagang halos mawalan na sila ng lakas dito. Nasabi na lang nila uuwi na buwisit, sa wakas ay natapos na din. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Xiao Chen na maghanda dahil paparating na ang mga malalaking nilalang. Agad na naghanda si Black at nag-transform agad ito sa kanyang orihinal na anyo. Na kahit ang dalawang emperor na sina Sword Ghost at Beastmaster, naramdaman naman ng mga mersenaryo at pulang gwardya ang hindi maipaliwanag na aura. At nararamdaman nila sa lupa ang dagungdong at ang hindi maipaliwanag na aura at parabang sa harap nila mismo lalabas ito. Ilang sandali pa ay biglang lumutang ang malaking nilalang sa kanilang harapan. At mabilis itong sinakmal ang isa sa mga mersenaryo nang walang kahirap-hirap. At mabilis itong bumalik sa lupa nang makakuha ng isa, na hindi nila inaasahan dahil matalino ang mga ito at kung magpapatuloy ito ay wala silang laban dito. Halos hindi makapaniwala sila Uwi sa kanyang nakita dahil sa isang idlap ay nawala ang kanyang kasamahan. Kaya naman sa kanyang galit ay gumawa ito ng mga atake sa lupa na parabang nawala na sa sarili. Nang mapansin ng leader ang sitwasyon na hindi na maganda ay sinabihan niya ang lahat na umatras. Agad silang tumakbo upang lumayo sa lugar dahil kung magkaton ay isa-isa silang maglalaho. Subalit sa hindi inaasahan ay napalibutan na pala sila ng maraming bilang ng malalaking nilalang. Kaya naman dahil dito ay wala na silang magagawa kundi ang lumaban na lamang dahil hindi na sila makakatakas pa. Agad silang naghanda dahil sa kaunting galaw lang ay siguradong tapos na sila. Subalit sa kabutihang palad ay dumating si Xiao Chen at sa isang suntok niya sa nilalang ay nagawa niya itong maduro. Habang ang iba naman ay mabilis din na nahihiwa dahil sa atake ni Sword Ghost. Mabilis na nagpapakawala si Sword Ghost ng kanyang mga atake gamit ang kanyang espada na nababalutan ng aura. Kaya naman mabilis niyang napapatay ang mga nilalang sa kanyang madadaanan. Agad din na naghanda si Beastmaster at nagpalabas din ito ng kanyang aura. Nang matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad itong sumugod sa nilalang at walang kahirap-hirap na hinawakan niya ito. At hinati sa dalawa na parabang madali lang sa kanyang ang ganitong laban dahil sa kanyang karanasan sa mga hayop. Makikita din natin ang mga atake ni Black na walang kahirap-hirap niya itong inaatake gamit ang kanyang abilidad. At isa-isa niya itong pinapasabog ng walang kahirap-hirap. Ilang sandali pa ay naubos na nila ang isang alon ng mga nilalang. Subalit hindi pa ito tapos dahil may isa pang alon na paparating. Nakita naman nila Uwi si Xiao Chen kaya naman sinabi niya na ikaw iyon. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na umalis na kayo at iwan niyo na sa amin ito. Sinabi naman nila Uwi na baliw ka na ba? Apat lang kayo paano niyo mapipigilan ang grupo ng mga nilalang? Inulit naman ni Xiao Chen ang sinabi niya na ipaubaya muna sa amin ito at bumalik na kayo sa lungsod. Lumapit naman ang leader ng pulang gwardya at pinigilan niya sila Uwi na huminto ito sa pagsasalita. Agad naman na nagpasalamat ang pulang gwardya at sangayon siya sa gusto ni Xiao Chen. Matapos itong magpasalamat ay agad na silang tumakbo pabalik ng lungsod. Nang makaalis ang mga pulang gwardya at mersenaryo ay inayos na ni Xiao Chen ang kanyang sarili. At sabay niyang isinigaw sa kanyang mga kasamahan na patayin ang lahat. Inayos naman ng tatlo ang kanilang sarili upang maghanda sa totoong laban dahil kanina ay nag-warm up lamang sila. Mabilis naman na naghanda si Sword Ghost ng kanyang gagawing atake. At nang matapos ito ay walang kahirap-hirap niyang napapaslang ang mga nilalang. Wala namang pinagkaiba ang ginagawa ni Beastmaster at mabilis lamang niya itong nahati sa dalawa ang nilalang. Subalit kailangan niya pa din na maglabas ng kanyang aura upang palakasin ang kanyang katawan. Mabilis naman na umiiwas si Black sa mga atake ng nilalang. At walang kahirap-hirap niya itong kinakain isa-isa. Naglabas naman ng aura si Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na lumabas na ito at magharap sila, subalit hindi ito lumalabas sa kanyang sinabi. Dahil sa hindi paglabas ng nilalang ay sinira niya na ang lupa upang lumabas na ito. Sa lakas ng ginagawa ni Xiao Chen ay unti-unting nasisira ang kalupaan. Sa ilalim nga ng lupa ay nandito ang pinakaina ng nilalang.
Dahil sa ginagawa ni Xiao Chen ay nainas na ang nilalang kaya naman mabilis itong tumatakbo patungo sa labas. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong lumabas at makikitang napakalaki nito. Tinanong naman ni Xiao Chen si Black na kung ito na ba ang extraterritorial creature. Sinabi naman ni Black na hindi, mayroon siyang extraterritorial aura, ngunit hindi sapat, marahil isa lamang itong nahiwalay sa pagitan ng pamilyang extraterritorial. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Black ay sinabi niya na lumalabas na katulad din ito. Sumambulat sa kanilang harapan ang malaking nilalang at naglalabas ito ng nakakakilabot na aura. Nagsidatingan naman ang iba pang grupo ng mga nilalang at inabot na din sila ng umaga. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanyang mga kasama na kayo na ang bahala sa mga maliliit at ako naman ang bahala sa malaki. Matapos siyang magsalita ay agad siyang naglabas ng kanyang aura. At agad siyang umatake ng mabilis sa malaking nilalang. Subalit ang ginawa ni Xiao Chen ay wala itong naging epekto. Bumawi naman ng atake ang nilalang at inatake niya si Xiao Chen gamit ang kanyang makamandag na atake. Bahagya naman itong naiwasan ni Xiao Chen at namangha siya sa kakaibang nilalang na ito. Sinundan naman agad ito ni Xiao Chen ng kanyang atake. Subalit wala itong naging epekto dahil may pambihirang kunat ang katawan ng nilalang. Nasabi pa nga niya na ang clone na ito ay masyadong makunat. Ang extraterritorial creatures na ito ay isang kawili-wili, ngayon tignan natin kung sino ang tatagal sa atin. Sumigaw naman ang nilalang sinyalas na nagbibigay ito ng hudyat na umatake ang lahat. Sa pagbigay ng hudyat ng nilalang na umatake ay agad na umatake ang maraming bilang nito patungo kay Black. Agad naman na naghanda si Black ng kanyang gagawing atake at naglabas ito ng matinding aura. Matapos ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na ito, sa lakas ng atake ni Xiao Chen ay naghiwa-hiwalay ang katawan ng nilalang. Nakahit si Sword Ghost ay madali lang sa kanya na natatalo ang mga nilalang. Ginamit din ni Beastmaster ang kanyang lakas upang madali lang niya na mawasak ang katawan ng nilalang. Habang si Xiao Chen naman ay bahagyang nahihirapan sa kanyang ginagawang pagpipigil ng lakas. Naglabas naman ng matulis na bagay ang nilalang at nababalutan ito ng lason. Tumama naman ito sa braso ni Xiao Chen at nagulat siya sa bilis ng atake. Mabilis din na kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Kaya naman agad niya itong ginamitan ng kanyang aura upang maalis ang lason. Habang abala si Xiao Chen ay sinundan na naman ito ng atake ng nilalang. Dahil dito ay bumulusok ang ilang perasong matutulis na bagay. Nang makita ito ni Xiao Chen ay naging seryoso na siya dito. Kaya naman ginamit niya na ang kanyang atake na kung tawagin niya ay Heaven Fist na nasa antas ng unang ranggo. Hindi naman ito naiwasan ng nilalang at sa lakas ng atake ni Xiao Chen ay halos mabutas ang sahig. Agad naman na umalis ang nilalang na kung saan siya bumagsak. Na agad din itong naghanda ng kanyang gagawing atake. Nang matapos ito sa paghahanda ay pinakawalan niya na ang makamandag niyang atake patungo kay Xiao Chen. Mabilis naman itong naiwasan ni Xiao Chen kaya naman bumawi siya ng atake gamit ang kanyang aura. Na hindi naman iniwasan ng nilalang at naging walang silbi ang atake ni Xiao Chen. Nasabi na lang niya na sobrang tigas talaga ng katawan nito. Dagdag pa niya habang naghahanda na gusto kong makita kung gaano katagal mo kayang dalhin ang mga atake ko. Paulit-ulit niyang inaatake ang nilalang gamit ang kanyang Heaven Fist. Upang makita kung hanggang saan ang itatagal ng nilalang sa kanyang mga atake. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa katawan ng nilalang sa paulit-ulit na atake ni Xiao Chen at dahil dito ay tumilapon ang mga balat nito. Subalit unti-unting bumabalik ang balat nito na talagang dapat ay hindi na basta-basta ang ganitong mga nilalang. Ikinagulat nga ito ni Xiao Chen dahil hindi basta-basta ang ganitong nilalang kaya naman dapat niya na itong seryosohin. Mabilis naman na sumugod ito kay Xiao Chen. Hinanda naman na ni Xiao Chen ang kanyang Tianhuang Fist na nasa ika-4 na antas. Nagpatuloy sa paghahanda si Xiao Chen at unti-unti itong lumalaki na para bang siya ay isang Diyos. Nang matapos ito sa kanyang paghahanda ay makikitang lumaki si Xiao Chen. At hinanda niya na ang kanyang dalawang palad. At dahil dito ay nagmukhang langaw ang nilalang sa dalawang palad na malalaki.
Natawa naman dito si Xiao Chen subalit kabaliktaran ito ng kanyang pagiging seryoso. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong nagsalubong. Na dahilan upang mawalan na ito ng buhay. Subalit hindi pa tapos si Xiao Chen dahil inapakan niya pa ito. Pumutok naman ang katawan ng nilalang sa ginawa ni Xiao Chen. Nasabi na lang ni Xiao Chen na medyo mabigat ang ganoong atake. Napatingin naman siya sa katawan ng nilalang. At nakita niya ang paglabas ng fierce sa katawan ng nilalang. Kaya naman agad niya itong kinuha. At pinagmasdan niya ito na sabi pa nga niya na ang creature na ito. Nang makita naman ito ni Black ay nagtataka siya na kung paano napunta ang fierce na ito dito sa mundo. Ipinaliwanag naman ito ni Black kay Xiao Chen na isa itong extraterritorial black bug. Ang bagay na ito ay walang epektibong labanan, ngunit maaari itong magpatuloy na dumami at hatiin. At maaari rin itong angkinan ng mga nilalang, na nagiging sanhi ng pag-mutate ng mga nilalang na kanyang papasukan. Naunawa naman na ni Xiao Chen na hindi ito basta-basta kung ganon. Tinanong naman ni Xiao Chen si Black na nararamdaman ba nito kung nasaan ang katawan ng lalaking ito. Sinabi naman ni Black na ang layo ay masyadong malayo, walang paraan upang sundan ito. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Black ay nasabi na lang niya na sa kasamaang palad, kung ganon ay bumalik na tayo sa lungsod. Nagpatuloy sa paglalakad sila Xiao Chen patungo sa lungsod. Sa malayong bahagi naman ay naramdaman ng nilalang na ang kanyang clone ay namatay na. Kung maaalala natin ito ang isa sa mga Black Caravan na nadapuan ng fierce na nagmula sa labas ng mundo. Nasabi pa nga niya na kalimutan na ito dahil mamamatay ka kung mamamatay ka. Habang pinagmamasdan niya ang labas ay nasabi na lang niya na napakaganda dito. Hindi na ako babalik sa ganoong uri ng madilim na lugar sa labas ng teritoryo. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali sa labas ng Kangyuan City, ay nagmamadaling tumakbo sila Uyi na may kasamang mga pulang gwardya na sabi pa nga niya na bilisan niyo, dahil kung mahuhuli kayo ay hindi niyo na ito maabutan. Subalit natigilan sila nang makita nila sila Xiao Chen na pabalik na ng lungsod. Nasa isip-isip pa nga ng pulang gwardya na ang katotohanang nakabalik sila ng ligtas at maayos ay nagpapakita kung gaano kalakas ang mga taong ito. Sinabi naman ni Lao Wu kay Xiao Chen na natutuwa akong buhay ka, ngunit nag-aalala ako sa iyo. Natuwa naman si Xiao Chen sa sinabi ni Lao Wu na sabi pa nga niya na syempre naman, dagdag pa niya na isa kang tapat. Sinabi naman ni Lao Wu na iyon ay natural lamang. Hindi kita naintindihan noon kaya nakapagsalita ako ng kaunti. Umaasa akong hindi mo ito mamasamain. Ngayong nakabalik ka na, dapat ay bumalik ka muna para magpagaling. Kami naman ay magpapatuloy sa pagpatay sa mga hayop na iyon. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na para saan pa para umalis, tinapos ko na ang lahat kaya naman bumalik na tayo sa lungsod. Nagulat naman si Lao Wu sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman sinabi niya na kung anong ibig sabihin ni Xiao Chen. Dagdag pa ng pulang gwardya na kahit isa ba ay walang natira dito. Nilapitan naman ni Xiao Chen si Lao Wu at sabay niyang sinabi na wala ni isa man lang na natira. Nagpatuloy sina Xiao Chen sa pagpasok sa lungsod habang si Lao Wu naman ay hindi pa din makapaniwala dito. Sumunod din naman sila Lao Wu at ang mga pulang gwardya habang may pagtataka sa kanilang mga mukha. Lumapit naman ang leader ng pulang gwardya kay Xiao Chen at sabay niyang sinabi na ang brother maari bang sumama sa akin pabalik sa pulang gwardya ng kampo kasama ko. Sa pakiusap ng pulang gwardya ay sinang-ayunan naman agad ito ni Xiao Chen. Dahil nakasunod pa din ang dalawa sa kanya ay sinabihan niya ito na bakit hindi pa kayo maunang bumalik sa bahay. Nang marinig ni Sword Ghost ang sinabi ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na isa lamang ba akong bagay na pagkatapos gamitin ay itatapon na lamang. Sinabi naman ni Beastmaster na hindi naman siguro. Lumapit naman si Lao Wu sa dalawa at sinabi niya na dalawang brother sandali lang. Sabay na tayong maglakad o kung hindi naman ay mag-inuman tayo. Sinabi naman ni Sword Ghost na kung ganon ay libre mo. Natawa namang sinang-ayunan ito ni Lao Wu na ito ay natural lamang. Sa kabilang banda naman ay malapit na sina Xiao Chen na makapasok sa loob ng pulang gwardya. Sinabi nga dito ng pulang gwardya na nandito na tayo sa barracks, ito ang kampo ng ating mga pulang gwardya. Naramdaman naman ni Xiao Chen ang nag-umapa na aura sa loob na sabi pa nga niya na tama mayroon talagang isang dakilang emperor na nagbabantay. Sinalubong naman sila ni Deng Ran at sabay nitong sinabi na nakabalik ka na, kamusta naman ang laban?
Sinabi naman ng pulang gwardya na salamat sa hunting team ng mga brother na ito, ang lahat ng mga nilalang sa timog ay nalutas na. Nang marinig ito ni Deng Ran ay nagulat siya dito. Kaya naman agad siyang nagbigay galang dito na sabi pa nga niya na kung ganun ay napakabuti nito at isa siyang batang bayani. Kaya naman halina kayo at pumasok sa loob upang pag-usapan ito doon. Habang naglalakad sila papasok sa loob ay ipinaliwanag ng pulang gwardya na ang aming Red Armor Guard ay ang pinakamalaking puwersa sa Kangyuan City, at ang Red Aluminum Armor ay ang aming karaniwang Red Armored Guard. Ang puting matalim na baluti na ito ay ang medikal na bantay, at ang itim na nakasuot ay ang piling pulang bantay na nakasuot. Ito si Deng Ran, ang kapitan ng ikatlong pangkat kong Red Armor Guard. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Celoso Gaming, Lolita Lopez from Orani Bataan, Gilbert Vallejo, Ralph Jr. Sailongo, Freddy Amparado, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.